Tunay nga talaga mga idol ang Memphis Grizzlies sa pinakamalas nga daw ng kupunan na season gayong bukod nga sa pagbagsak nila sa standings, pagtatamo ng maraming injury ng kanilang mga players, nalulugi na rin naman nga po ngayon ang kanilang prangkisa. Yan naman ang ating unang aalamin. Nasasamahan ko na rin ang balitang ang Dallas Mavericks nga daw talaga ang tunay na super team. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang naibalitang regalo ng NBA sa Lakers at ang naging warning ni Dillon Brooks para kay LeBron James. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Katulad nga po mga idol ng napag-usapan natin, kahit man nga po nakuha na ng kanilang Memphis Grizzlies ang kanilang unang panalo ngayong season, sila pa rin naman ang pinakakulelat na team sa buong NBA. At ang mahirap pa nga po dyan, minamalas na rin naman nga po ang kanilang mga players matapos mawala o magtamo ng injury ang siyam sa kanilang mga malalaro. Kaya dahil dyan, meron na lamang nga sila ngayong 6 na player sa kanilang lineup at wala nga silang ibang choice kundi gamitin ang kanilang two-way player ngayon. Kasabay rin naman ng pagbagsak mga idol ng kanilang team sa standings at ang pagkawala ng kanilang mga malalaro sa pangunguna ni Ja Morant ay unti-unti na rin naman nga pong nalulugi ngayon ng kanilang buong prangkisa. Sa katunayan, bumagsak na nga po sa $4 o 200 pesos ang pinakamababang presyo ng tickets ng mga home games ng Memphis Grizzlies ngayong season. Yes mga idol, para lamang nga po magkaroon sila ng benta, binabagsak presyo na nga po nila ang kanilang mga tickets. Kaya mukhang hindi nga talaga nagiging maganda ang season na ito para sa kanilang buong prangkisa. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang story ngayon sa balitang ang Dallas Mavericks nga daw talaga ang tunay na super team. Bagamat man hindi masyadong pinag-uusapan ngayon ang Dallas Mavericks mga idol, tahimik rin naman nga silang nakakakuha ng magandang record na 6 wins at 1 loss kung saan sila nga po ang pumapangalawa sa Western Conference. Yes mga idol, eto na nga ang pinakamahusay na simula ng kanilang prangkisa na sa nakalipas na 19 na taon sa liga. At syempre nagawa nga nila yan sa pagkakaroon nila ng 4 na manlalaro na nag-average ngayong season ng 15 plus points a game sa pangunguna ni Luka Doncic na nagtatala ng 31.6 points, Kyrie Irving na kumukuha ng 20 points per game, Tim Hardaway Jr. na kumakana ng 18 points per game at si Grant Williams na nagtatala ng 15 points sa game kada laro. Syempre, dahil dyan, may ilang mga NBA analyst na nga po ang nagsasabi ang Dallas Mavericks nga daw talaga ngayon ang literal super team, bunsod ng napakalalim nilang lineup. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya ngayon sa naibalitang regalo ng NBA sa Lakers at ang naging warning ni Dillon Brooks kay LeBron James. Inamin nga po mga idol ng NBA sa kanilang inilabas na report na wala nga pong nagawang pagkakamali ang kanilang mga referee sa huling 2 minuto ng laban ng Lakers at Miami Heat. Pero kasabay nga po ng paglabas ng balitang yan ng liga, agad rin naman nga itong sinagot ni LeBron gamit ang kanyang social media account. Ayon nga po sa kanya, hindi rin naman nga tawag sa last 2 minutes ng kanilang laro ang nirereklamo ngayon ng Lakers bagkos nangyari nga po ang mga maling tawag ng mga referee sa first quarter, second quarter, third quarter at ang first 10 minutes ng fourth quarter na nagkaroon rin naman ng napakalaking impact sa resulta ng kanilang laban. Maging ang ilang mga NBA analyst sumasang-ayon na rin naman kay LeBron na hindi talaga ito tinatawagan ng mga referee kahit man ilang beses na nga itong natatamaan sa kanilang laban. Kaya dahil dyan,
kailangan nga pong paboran muli ng NBA referee ang Lakers, especially si LeBron sa mga susunod nilang laro dahil mas lalo lamang nga pong magiging obvious ang mga palpak nilang gawain sa loob ng court. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Ito nga ang posibleng regalo ng NBA sa Lakers matapos ang kanilang mga ginawang pagkakamali sa kanilang team, lalo na kay LeBron. And speaking of LeBron James mga idol, bago pa man nga po kalabanin ng Lakers ang Houston Rockets bukas ng umaga, trinash talk na nga agad ni Dillon Brooks matapos nitong sabihin na ready na nga po siyang bantayan at hindi pagalawin si LeBron sa kanilang bakbakan. Alam nga po niya na maganda ang ipinapakita nito ng mga nakarang araw, kaya susubukan nga po niya na pagurin nga daw ito gamit ang kanyang magandang depensa. Nga pala mga idol, dagdag pa nga po dyan, ayon nga po sa iniulat na balita ni Cian Devaney, ipinost naman nga ito ng sikat na basketball page na Basketball Forever. Interesado nga pong muli ang Lakers na kunin si Alex Caruso na nangangamoy na nga po na mukhang magre-reunion sila ni na LeBron James, Anthony Davis, kasama na si Austin Reeves. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat ng solid na lagi nakaantabay at laging nanonood dyan. Thanks for watching mga idol.